Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malu Tikia. Sabi niya, mahalaga ang transparency, accountability at justice. Pero dapat pulido ang charges. 12 days na ang impeachment court at 300 million gastos. Wala pa ring direct proof laban kay BP Sara. Bio, 300 million. Ang dami ng... Saan mo gagamitin yan? Pagpatayo ng paaralan. Dami ng paaralan mapatayo niyan. Or, i-build mo ng farm to market roads para sa ating mga farmers. Or, itulong mo sa mga healthcare. Ang laking gastos. Ay, papaabutin pa daw ito hanggang next year. Sabi ni SP Gatchalian. Kawawa talaga tayo. Oh. Ano bang prueba nila? Agree ako kay Professor Malu Tikia. Yung Article 4 na grave threat ba yun o yung may hinar ni BP Sara na assassin? Anong prueba nila? Puros man lang yung mga NBI na mga testigo, puros walang direct knowledge. Lalo na yung si Attorney Lotok na naniniwala lang sila sa NBI na may kinontrata ni BP Sara na assassin, kailang wala siyang personal knowledge tungkol dyan. Yun naman si NBI Director Matibag na hanggang ngayon iniimbestigahan pa. Ongoing investigation, palusot. Ang tagal na yan, person of interest. Pati mga sundalo at pulis na na-assign kay BP Sara as security, pinaginala na person of interest. Kaya, doon sa Article 4 na anong kanila doon? Betrayal of public trust daw yun. Inciting to sedition. Grave threat. Those are minor crimes na dapat usigin ng ating mga korte. Dapat ang isampa nila is high crimes. High crime ba yun? Hindi. Kaya wala talagang solido na charges or ebidensya nila laban kay BP Sara. Oh, ito ngayon, pinag-uusapan ng confidential funds. Nako, nakakatulong pa ang mga sinasabi ng mga witnesses. Nakakatulong pa kay BP Sara. Kasi these are government officials. Hindi mo mapipiga ang mga ito na magsabi ng mga fabricated statements labang kay BP Sara. Kung ano lang ang totoo, yun lang ang sinasabi. Ikaw ba naman? Future president yung nasasakdal. Maggagawa ka ng gawa-gawang kwento laban sa vice presidente. Kaya, ito nga, kung ano lang yung nangyari, yung land bank, unusual lang yung transaction, kaya lang hindi suspicious. Ano lang napatunayan sa land bank? Na yung pera, 125 million, galing sa gobyerno. Siyempre, saan galing? Pundungan ng taong bayan, yun lang mga natapapatunayan. Ito naman, COA. Wala rin. Ito, ongoing ngayon ang pakinggan natin. Ang pagtatanong ni Attorney Kapunan sa testigo, COA po akong nakitang findings about this liquidation reports po. Walang findings. Just for purposes of clarity, itong 3 documents are similar to the 3 periods, the first quarter, the second quarter, and the third quarter months that you earlier mentioned, Mr. Witness. Can you repeat the question po, ma'am? Okay. Itong tatlong
Itong tatlong dokumento na nakikita mo dyan, para saang period ito? Based on these liquidation reports po, yung first liquidation report, ang period covered ay February 6 to March 29, 2023. Yung second liquidation report po ay April 25 to June 30, 2023. At yung third liquidation report po ay July 14 to September 30, 2023. Okay. Para maalala natin, to remind us, Mr. Witness, for these 3 quarters of the Office of the Vice President for which she submitted liquidation reports, magkano ang amount ng confidential fund per quarter? Based on these documents po, ang amount ng kanilang quarterly cash advance ay 125 million pesos per quarter. Ito ba ay fixed amount? Based on these documents po, yes ma'am. At ito ba ay withdrawn ng buo? Based on these documents po, yes po. Punta naman tayo sa another 3 sets of documents shown on the screen for easy reference and document. Yan na. Nagiging boring na ang impeachment trial. May nabasa akong post ni Attorney Edward Chico. Congratulations, Alex Ayala. Malayong mas exciting manood sa iyo kumpara sa impeachment trial. Ako, naghanap na lang ako ng mga snapshots o yung mga summary. Kaya gagawa ko ng reaction vlog. Yung manonood ako na itutok ko manood, wala, napaka-boring. Kasi alam ko na kung ano yung takbo ng tatanungin, anong isasagot. Kasi nga, ginawa na nila sa mini trial sa Committee on Justice. Kaya nawawalan na ng excitement ang taong bayan. 1 out of 10 Filipinos na lang ang aktibo na sumusubaybay sa impeachment trial. So, 300 million na gastos. May prueba na ba? I agree with Professor Malutikia, wala nga. Sayang-sayang ang gastos ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinya gihatag ninyo sa inabang. una ni ang iyang balay. Ayuan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So mo na pod ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. oh, So pila ka mo kang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning aning sin nainabangan na gid mi.
So salamat kaayo. Thank you.